Plus or RCR? Sino ang papasok sa next index rebalancing? Yan yung topic ko for today's TRMM stock commentary. So malapit na yung parang mid-year rebalancing ng PSEI, and usap-usapan is tatanggalin na si Bloomberry Resort. Parang isa lang yung naririnig ko na natatanggalin. Pero ako lang masusunod, no? Personally, daming pwedeng tanggalin dito na papahit ng fundamentals, ganyan. ASEN, I think pwede mo nang tanggalin yan, no? Kung fundamentals ng usapan. Sama mo na to, AEV. Ano pa ba? Emperador, sama mo na yan. Maganda fundamentals yan on recent years. Eto, JGS, medyo mahirapan to, no? The coming years due to, impairment, losses, and depreciation issue. And maski yung iba yung iba kasi, market cap lang ang puhunan, pero in terms of fundamentals and growth, wala naman talaga silang ibubuga . Kapag tinignan mo yung mid caps, ang dami dito magaganda na pwedeng umakyat. Na pag umakyat sila, I think they will drive the future growth of PSEI. Pero ang usap-usapan is it's either plus or RCR. Pero bago sabihin kung sa tingin ko ano yung papasok, ito muna yung i-expect nyo. Okay. So ang papalitan is si Bloom, no? So ba't papalitan si Bloom? Kasi bumagsak na yung kanyang market cap, no? Ang PSEI is a market cap weighted index. Sino yung may malaking market cap, and then nasasatisfy niya yung mga yung mga metrics ng PSEI, like kailangan gantong float, gantong volume, blah blah blah. Papasok ka na, di ba? Ngayon, itong si Bloom, ang current market cap niya is 51.6. Okay? And then, if you look at the allocation niya sa PSEI weight, sa ngayon, is around, 0.4% lang. Okay? And then, ang papalit is potentially yung isa plus. Sabi nila, ang market cap nito is, 122 billion. So, ilan yun kanina? 50 something, 100. So, that's a difference of more than 50 billion. And then yung isa pa na potentially daw na ipapalit, RCR, 100. Ganun din, no? So, that's a difference of more than 50 billion. So, ano ibig sabihin nun? Kapag pinasok mo yung dalawang yon, isang malaking business, papalitan mo yung isang maliit. Ang mangyayari nun is, para ma-rebalance mo to, magsi-sell down sila on other stocks ulit, no? Tulad nung nangyari ng rebalancing early this year. Na sa tingin ko, once na pumasok yung either plus or RCR, possible na maging weighting niya rin is around mga 1.2, 1.3, similar to A-Rate. Kasi si A-Rate, nasa 100 plus billion in market cap din to. Okay, ayan Therefore, ang mangyayari ngayon dyan, di ba, para ma-satisfy yung around 1.3% na allocation ng plus or RCR, ang mangyayari is magsi-sell down ulit, di ba, yung mga fund manager ng iba nilang position dito. Na I think yun yung dahilan bakit nagkaroon ng selling pressure on recent days. Kasi ina-anticipate na nila na mangyayari yun, di ba? Ito yung PSEI, kaya hindi siya makaangat on recent days kasi may mga nagbabawas na siguro ng kanilang waiting. Kasi August na yung rebalancing malapit na, and next week, I think baka magtuloy-tuloy yung selling pressure on some blue chip names in anticipation for that rebalancing. And hindi ako magtaka, baka mapasobrahan ulit yung selling pressure and mangyari ulit yung ganito, no? Nangyari nung January of 2025.
Ayun, bakit excited ang mga ano, excited na ano daw eh, mapasama sa index yung kanilang hawak. Kasi pag napasama sa dyan, baka pitikin siya. Hindi ganun lagi yun. Again, nakadepende yun, no? So, let's say in the case of RCR, maski sama to, I don't think pipitikin to mag all-time high, no? Siguro pitikin siya mag all-time high, siguro due to excitement, pero eventually magko-correct lang din. Kasi maski pasok mo tong si ano, RCR, malaking company na siya eh. Almost magkasing laki na sila ni ano, A-Rate, di ba? May mas ilalaki pa ba yung market cap niyan? Okay, may ano, may willing pa bang ano, mga malalaking fund manager na mag-buy up ng ano, stock price niyan? 131, eto, 121, halos magkalapit na sila eh. So, assuming ipantay yung ano, market cap niya kay ano, A-Rate pa, 131 minus 121 divided by 121. Oh, so gagalaw siya siguro mga ano, mga 8%. Siguro yan na yun, maximum. Parang baka dyan natin siya nanggaling percent at current price. Siguro hanggang dito. Dito siguro siya pipitikin, no? Around 8.2 pesos. Siyempre, baka ma-excite yung mga retail. Uy, ano to nangyayari sa RCR? Bili nga tayo. Doon siya pwedeng ano, no, pitikin ng medyo ano, mas mataas, ganyan. Ang inasam ng iba is baka maging ano daw kasi siya, no? Parang si China Bank, di ba? Ito yung pinitik siya ng ano, 46%. So, ibang case si China Bank kasi si China Bank, nung pumasok siya, malit siya na business, no? Malit yung market cap niya. In fact, bumalik na siya dyan, no? 64. Actually, malaki na pala siya nun, no? 172 billion. Malaki siya, pero malaki yung earnings niya, no? So, mababa yung kanyang, ano, PE ratio during that time. No, nag-earn siya ng 24.8, tapos, ano, 172. So, 172 divided by 24. So, that's a PE ratio of only 7. Yung mga binibigyan ng premium na, ano, pumapasok sa index, hindi yung kunyari RCR, bibigyan mo ba ito ng mataas na premium? Hindi na ito makaka-receive ng mataas na premium. No, 6 billion. 121 divided by, ano, 6 billion, di ba? 20. Premium yan, okay. And then, kung C plus naman yung papasok, so lumagapak na siya, pero pag pumasok to, baka ito yung bigyan ng premium in my personal opinion. So, kung susugal ka na lang din for index play na sa tingin mo, pipitikin siya, eto yun. Di ba? Si DG Plus. Okay. So, currently, meron siyang 122 billion in market cap divided by 12.5. 12.5. Ayan, no? 9.8 na PE ratio. Ito yung mga potentially pitikin. Okay. Pag in-include dyan sa PSEI. May mga stocks dito or may mga index stocks dito na matataas yung ano nila, premium sa nilang multiples. While yes, matataas yung market cap nila pero ang hihina naman nilang mga ano, earnings potential. However, kung sino yung papasok sa dalawa, baka mahirapan pumasok si Plus, di ba? Kasi masyado siyang volatile sa ngayon. Pag masyado siyang volatile, baka ano, baka sabihin ng ano, mga magdedesisyon baka pag pinasok natin yan maging volatile yung ating ano PSEI, and kapag nagmaterialize yung total ban or strict regulation, baka pag eto lumagapak, i-drag down niya yung ano, hindi niya madadrag down, no? Mapikto niya siguro ng konti, pero ano, hindi niya madadrag down, no? Kasi kung papasok to sa PSEI, parang ganoon din siguro bibigyan siya ng allocation mga more than ano 1%, no? Kasi nasa 100 plus billion pa rin to in market cap, and plus the premium. Kunyari pitikin siya, hindi malayo bumalik to sa ano ito siguro 40 pesos, no?
Yun ay kung papasok siya, di ba? Kasi kung magpe-play safe yung mga ano, yung mga gumagawa ng desisyon diyan sa rebalancing, possible na ito yung ipasok nila kasi sabihin nila, hindi, mas ano kasi ito eh. Mas stable siya ngayon eh, tsaka rate, di ba? So kung ito pinasok natin, baka mas mag-stable yung ano, galaw ng PSEI. Pero kung malakas yung ano, di ba? Baka pwedeng kapangin ni ano yan, no? Ni Plus. Kakataon na yan para may pitik yung stock nila, di ba? May personal opinion, mas naglilin ako sa RCR na ano, mas play safe siya na ano, mas safer bet na ipasok siya sa index. Pero maski ipasok siya sa index, I don't think mabibigyan pa siya ng ano, additional ano, premium para pitikin siya. Meanwhile, kapag si Plus ang pumasok no sa main index, I think ito yung pipitikin. Okay. Especially, na-expect pa rin siguro ng mga analyst na lahat ng headlines na yun hindi naman magba-materialize this year. Kasi possible, ano yan eh, 4 billion plus per quarter yung earnings nila. So, sabihin mo ng 16, no? So, 1, 2, 2, kunyari, 16, no? Ayun, no? 7. 7.6 price to earnings. Very cheap. Lalagyan mo ng premium yan sa ano, index. Talagang pipitikin yan, Brad. So kung gusto mong sumugal ng ano ng potential gain kapag na ano siya, na-include siya kay Plus. Eh yun yung ano, hula ko lang, 'di ba? Yun lang yung opinion ko. Ako wala akong hawak kay Plus. Eh ako kay RCR pero konti na lang. Okay. So I really don't mind ano yung mangyari sa dalawang to or sa dalawang stock na yon kung sino yung papasok sa nilang dalawa.